Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang Rice Distribution Drive na mula sa puso para sa pamilya sa Barangay Doña Imelda, Quezon City. Layon ng inisyatiba na matiyak na bawat pamilyang Pilipino ay dapat may pagkain sa hapag. Alamin natin ang detalye tungkol dyan mula kay JM Thompson. JM? Joshua, mahigit 1,000 benepisaryo ang nakatanggap ng libreng 10 kilong bigas dito sa Barangay Doña Imelda, Quezon City. Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos, Quezon City Mayor Joy Belmonte at Metro Manila Council President Francis Zamora ang rice distribution. Ang programang ito ay bahagi ng Local Government Support Fund na ibinaba ng Office of the President sa mga local government units. Ito ay pangalawang bugso na ng pamamahagi ng libreng bigas dito sa Quezon City. Pinili ng local government of Quezon City ang mga bigas mula sa local farmers dahil bukod sa mga residente ng lungsod, nais din ng pamahalaan na matulungan ng ating mga kababayang magsasaka. Sa pamamagitan ng Sabit Saka Act, nakapagtulungan ng LGU sa mga local farmers kung saan 55 pesos per kilo ang presyo ng kada kilo ng bigas ang napagkasunduan. Nakipagtulungan naman ang LGU sa Philippine Statistics Authority o PSA para magsagawa ng community-based monitoring system para ma-identify ang mga higit na nangangailangan ng libreng bigas sa lungsod. Mahigit 200 benepisaryo naman ang naasahang makatatanggap ng libreng bigas sa Quezon City. At tinitiyak naman ni Metro Manila Council President Francis Zamora na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng libreng bigas sa mga residente, hindi lang sa Metro Manila kundi sa iba't ibang bahagi ng bansa. Narito ang kanyang pahayag. Ito po ay isang sustainable effort ng ating pamahalaang nasyonal, katuwang ang mga lokal na pamahalaan po natin. So ito pong pag-ikot natin kasama ni First Lady Liza Araneta Marcos ay nagsimula na po dito sa Quezon City. At alam ko in this week, 2 venues pa ang iikutan. At pagkatapos ang ibang mga lungsod na sa National Capital Region. So ito po ay ginagawa hindi lamang sa NCR, ngunit sa lahat po ng lungsod at bayan sa buong bansa. So it is simultaneous through the Local Government Support Fund and we expect to finish this by end of the year. At yan muna ang pinakauling balita mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo sa studio, Joshua. Maraming salamat, JM Thompson. Samantala, naka-alerto na ang Emergency and Disaster Response Units ng Philippine National Police para umagapay at rumisponde sa mga posibleng maapektuhan ng Bagyong Francisco at Habagat. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging handa at maagap kapag panahon ng sakuna. Ipinag-utos na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang pag-activate sa lahat ng response team sa buong bansa bilang paghahanda sa banta ng sama ng panahon. Dagdag ni Nartates, patuloy na makikipag-ugnayan ang PNP sa mga lokal na pamahalaan para tiyakin ang mabilisang pagtugon sa mga apektadong lugar. Samantala, nakatutok na ang Department of Agriculture o DA sa posibleng epekto ng Bagyong Francisco sa sektor ng agrikultura. Ayon sa DA, bagamat mababa ang tsansa na maglandfall ang bagyo, maaaring aabot pa rin sa halos 67,000 hektarya ng standing crops ang maapektuhan ng bagyo. Kabilang dito, nasa 53,000 hektarya ng palay at higit 13,000 hektarya ng maisan. Sa kabila naman ito, inaasahan din ng DA na makatutulong ang pag-ulan dala ng bagyo lalo na sa mga lugar na nakararanas ng tagtuyot. Una na rin nag-abiso ang DA sa mga magsasaka na anihin ng maaga ang mga pananim. Linisin ang mga irrigation canal para maiwasan ang pagbaha at regular na subaybayan ang mga ulat ng panahon. Dumating na sa Senado ang ilang tauhan mula sa defense team ni Vice President Sara Duterte at mga miyembro ng House Prosecution Panel para sa ikalawang araw ng pre-trial conference ngayong Lunes, June 22. Kabilang na dito ang lead counsel ng depensa na si Attorney Sheila Sison at si Representative Jervil Luistro naman sa prosecution. Ngayong araw, ipagpapatuloy ng House Prosecution Panel at defense team ang marking ng documentary evidence. Ang pre-trial na ito ang nagsisilbing inisyal na pagtitipon ng dalawang kampo bago sila humarap sa Senator Judges sa Impeachment Court. At yan ang mga balita sa oras ito. Para sa ipapang-update follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Bayan.